Ilang taon matapos ang mga pangyayari sa Revenge of the Sith, ginawang imperyo ni Darth Sidious ang Galactic Republic, at hindi na ipinatupad ang mga dating batas. Dahil dito, mabilis na kumalat ang kaguluhan sa buong kalawakan, at lalong lumala ang kriminalidad. Isa sa mga halimbawa nito ay sa planetang Corellia, kung saan madalas magnakaw ng mahahalagang pinagkukunan ng enerhiya ang isang sindikatong kriminal na tinatawag na WWM. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Lady Proxima. Isang araw, matagumpay na nakapagnakaw ang isa sa mga miyembro ng WWM na si Han ng isang sisidlan ng Coxium Hyperfuel, isang napakamahal na uri ng gasolina na ginagamit ng mga sasakyang pangkalawakan. Balak ni Han na gamitin ang Coxium bilang tiket upang makatakas sa Corellia kasama ang kanyang kasintahang si Kira. Ngunit bago pa niya makilala si Kira, bigla siyang nahuli ng mga tauhan ni Proxima dahil ilang araw na niyang hindi isinusuko ang mga nakukuha niya sa kanyang mga pagnanakaw. Bago siya tuluyang madala, iniabot ni Han ang Coxium kay Kira at sinabi rito na itago iyon. Nang iharap si Han kay Proxima, nagsinungaling siya at sinabing ninakaw ng ibang mga kriminal ang lahat ng kanyang nakuha. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na bato mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa isang bintana. Nabasag ang salamin sa lakas ng tama, dahilan upang pumasok ang liwanag ng mga bituin sa silid at masunog ang balat ni Proxima. Agad na tumakas si Han at Kira sakay ng isang land speeder M68 at mabilis na nagtungo sa Coronet Spaceport. Ngunit walang tigil silang hinabol ng mga tauhan ni Proxima. Matapos dumaan sa isang makitid na eskinita ng napakabilis, tuluyan nilang naiwan ang mga humahabol sa kanila. Pagdating sa spaceport, ginamit ni Han ang Coxium upang suhulan ang isang opisyal sa checkpoint at nakiusap na papasukin silang dalawa. Pumayag naman ang opisyal at kaagad na binuksan ang tarangkahan para sa kanila. Ngunit nang makapasok si Han, bigla na lamang nagsara ang gate sa kanyang likuran. Dahil dito, napasigaw siya sa matinding gulat. Nangako siya kay Kira na babalik siya balang araw upang iligtas ito. Pagkatapos noon, napansin ni Han ang isang recruitment station ng Imperial Military at agad siyang nagpalista bilang piloto. Dahil wala siyang pamilya at apelyido, binigyan siya ng recruitment officer ng pangalang Han Solo. Makalipas ang 3 taon, napatalsik si Han mula sa Imperial Flight Academy dahil sa kanyang palaging pagsuway sa mga utos. Dahil dito, ibinaba siya bilang karaniwang sundalo at ipinadala upang lumaban sa planetang Mimban kasama ng mga puwersang clone. Sa panahong iyon, sinusubukan ng hukbong clone na agawin ang kontrol ng Mimban mula sa mga katutubong naninirahan doon. Maraming sundalo ang namatay sa labanan, ngunit nakaligtas si Han at kalaunan ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga magnanakaw na nagbabalat tao na mga sundalo. Sila ay sina Beckett at Rio Durant. Matapos ang labanan, nilapitan ni Han si Beckett upang magpasalamat at patuloy siyang sumunod dito. Ngunit sinabi ni Beckett kay Han na umalis at bumalik na lamang sa hanay ng mga sundalo. Makalipas ang ilang sandali, muli na namang sinundan ni Han si Beckett at hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap nito kasama ang kanyang grupo tungkol sa plano nilang nakawin ang isang transport vehicle na pagmamayari ng mga clone troopers. Agad na nagpasya si Han na sumama sa kanilang grupo at inalok ang kanyang serbisyo bilang piloto. Ngunit tumanggi si Beckett. Sa halip, binaligtad niya ang sitwasyon at kinumbinsi ang isang tenyente na arestuhin si Han. Dahil dito, nahuli si Han at itinapon sa isang kulungang nasa ilalim ng lupa. Sa loob ng kulungan ay may isang mababangis na nilalang na ginawang buhay na sandata. Ang nilalang na iyon ay si Chewbacca. Posibleng matapos niyang tulungang makatakas si Grandmaster Yoda, nahuli si Chewbacca ng mga puwersang clone at kalaunan ay ginamit bilang isang halimaw na panlaban o buhay na pandurog ng kalaban. Kilala rin kasi ang lahing Wookiee sa kanilang pambihirang lakas, kaya nang simulan siyang bugbugin ni Chewbacca, biglang nagsalita si Han sa wikang Wookiee. Nagkaunawaan agad sina Han at Chewbacca. Magpapanggap silang naglalaban habang lihim na sinusubukang pabagsakin ang haliging nakakabit sa kanilang mga kadena. Matapos nilang maibagsak ang haligi at mapatomba ang dalawang gwardya, inanyayahan ni Han si Chewbacca na sumama sa kanya papunta sa barkong ninakaw na ni Beckett. Kasabay nito, naghahanda nang umalis si Beckett at ang kanyang grupo. Ngunit matapos niyang makita ang matinding determinasyon ni Han at Chewbacca, pumayag na rin siyang isama ang dalawa sa kanilang misyon. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa planetang Vander. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Beckett ang kanilang plano kay Han. Ang kanilang misyon ay nakawin ang isang kargamento ng Coxium mula sa isang tren na daraan sa lugar kinabukasan.
Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang lahat, ikinwento ni Han ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na piloto at balang araw ay makabalik sa Corellia upang iligtas ang kanyang kasintahan. Ibinahagi rin ni Chewbacca ang kanyang sariling kwento. Inalipin ng imperyo ang kanyang mga kababayan, at kasalukuyan niyang hinahanap ang kanyang pamilya. Pagkatapos, nangako si Beckett kay Han na kung susundin niya ang lahat ng kanyang mga tagubilin, kikita siya ng sapat na pera upang makabili ng sarili niyang sasakyang pangkalawakan. Kinabukasan, sinimulan na nila ang operasyon. Lumapag sina Han, Beckett, at Chewbacca sa ibabaw ng tren. Samantala, nanatili si Rio sa kanilang barko upang magbigay ng suporta, habang si Val naman ay naatasang maglagay ng mga pampasabog sa tulay na dadaanan ng tren. Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang clone troopers sa mga bagon sa hulihan ng tren at agad na nakipagpalitan ng putok kay Beckett. Samantala, pinaghiwalay ni Han at Chewbacca ang hulihang bahagi ng tren, dahilan upang maiwan ng malayo ang mga clone trooper mula sa pangunahing tren. Kasabay nito, nagbaba si Rio ng cable upang ikabit at masiguro ang kargamento ng Coxium. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang mga Cloud Riders. Ang grupong ito ng mga Mandar-ambong ay pinamumunuan ni Enfys Nest, at balak nilang agawin ang Coxium na sinusubukang nakawin ng grupo ni Beckett. Agad na pinaputukan ng mga Cloud Riders sina Beckett at ang kanyang mga kasama. Nagawa pa nilang makapasok sa barko at mabaril si Rio. Nang makita ni Han na tinamaan si Rio, mabilis siyang bumalik sa barko at siya mismo ang kumontrol dito. Samantala, desperadong nakikipaglaban si Val sa isang Imperial security drone na walang tigil sa pag-atake sa kanya. Habang papalapit ang tren sa tulay, nagpasya si Val na isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga pampasabog. Kalaunan, nagtagumpay sina Beckett at Chewbacca na maihiwalay ang bagon na may kargamento, ngunit napabitin sila sa gilid nito. Kasabay nito, naikabit din ng mga Cloud Riders ang kanilang mga cable sa parehong bagon. Nagkaroon ng matinding agawan sa kontrol ng kargamento habang mabilis na bumibiyahe ang tren patungo sa isang napakalaking pader ng yelo. Pagkatapos, sinabi ni Han kina Beckett at Chewbacca na kumapit ng mahigpit sa cable. Nang makasiguro siyang ligtas na sila, pinakawalan niya ang bagon ng kargamento. Bumagsak ito sa kailaliman at sumabog ng napakalakas. Matapos mamatay sina Val at Rio, galit na galit si Beckett kay Han dahil sa naging desisyon nitong pakawalan ang bagon. Ibinunyag ni Beckett na inupahan siya upang nakawin ang Coxium para kay Dryden Voss, ang pinuno ng isang organisasyong kriminal na kilala bilang Crimson Dawn. Kapag nalaman ni Dryden na mab-ego si Beckett na may hatid ang kargamento, tiyak na papatayin siya nito. Sa puntong iyon, iisa na lamang ang paraan upang maitama ang sitwasyon. Kailangan nilang makipagkita kay Dryden at humanap ng paraan upang mabawi ang kanilang kabiguan. Pagkatapos nito, nagtungo sina Han, Beckett, at Chewbacca sa marangyang barko ni Dryden Voss. Pagkasakay nila, umalis si Beckett upang hanapin si Dryden, habang sina Han at Chewbacca naman ay inutusang maghintay sa bar. Kasabay nito, isang magandang babae ang lumapit kay Han at binati siya. Laking gulat ni Han nang makilala niya ito. Si Kira pala iyon. Hindi makapaniwala at labis na natuwa si Han na muli niyang nakita ang dating kasintahan. Ikinwento ni Kira na matagal na siyang nagtatrabaho para kay Dryden. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Beckett at Dryden. Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Dryden sa kanyang pribadong opisina. Doon, pinagalitan ni Dryden si Beckett at nagbantang papatayin ito dahil sa kabiguan nitong makuha ang kargamento ng Coxium. Dahil dito, namagitan si Han at nagmungkahi na magnakaw na lamang sila ng hilaw na Coxium mula sa mga minahan ng Kessel. Sa una, tinanggihan ni Dryden ang ideya dahil kontrolado ng Pike Syndicate ang mga minahan ng Coxium sa Kessel. Isa rin ito sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit dahil walang koneksyon sina Han at Beckett sa Pike Syndicate, hindi direktang masasangkot ang Crimson Dawn sa operasyon. Matapos pag-isipan ang mungkahi, pumayag din si Dryden. Ang susunod na misyon ni Beckett ay maghanap ng barkong sapat ang bilis upang makarating sa refinery sa planetang Savarin bago sumapit ang itinakdang oras. Iniutos din ni Dryden na samahan ni Kira ang grupo ni Beckett sa kanilang misyon. Upang makakuha ng barkong kayang bumiyahe ng mas mabilis pa sa liwanag, dinala ni Kira ang grupo ni Beckett upang makipagkita sa isa sa kanyang mga kakilala, isang lalaking nagngangalang Lando Calrissian. Si Lando ang may-ari ng eksaktong uri ng barkong kailangan nila. Matapos nila itong makilala sa isang bar, nakiusap si Kira kay Lando na ipahiram ang kanyang barko at magsilbiring piloto sa operasyon ng pagpuslit ng Coxium. Mas lalo namang naging kaakit-akit ang alok ng pinangakoan ni Beckett si Lando ng 25% na bahagi ng kikitain kung sasama ito sa kanilang grupo. Dahil dito, pumayag si Lando na makatrabaho si Beckett. Isinama rin niya ang kanyang droid co-pilot na si L337,
na may isa sa pinakamahusay na navigation system sa buong kalawakan. Hindi nila alam na may isang miyembro ng Cloud Riders na nagngangalang Weasel ang lihim na nagmamasid sa kanilang pagpupulong. Pagkatapos nito, dinala ni Lando ang grupo ni Beckett sa isang impound yard kung saan nakatago ang kanyang barko, ang Millennium Falcon. Dahil nakalock ang barko at nangangailangan pa ng dagdag na pagsisikap upang makuha ito, pabirong binawasan ni Beckett ng 5% ang bahagi ni Lando sa kanilang kikitain. Habang naghahanda ang lahat para sa paglipad, lihim namang nagkabit si Weasel ng tracking device sa Millennium Falcon nang hindi napapansin ng sinuman. Dahil ilang light years ang layo ng kanilang destinasyon, gumamit si Lando ng isang subatomic jump. Sa pamamagitan ng iisang pagtalon lamang sa kalawakan, maaabot na nila agad ang kanilang pupuntahan. Pagdating nila sa planetang Kessel, pumasok sila sa isang napakalaking storm tunnel na direktang humahantong sa mga minahan ng Kessel. Nang makarating sila sa pasilidad ng pagmimina, nagpanggap si Kira bilang si Oksana Floren. Pagkatapos, nilapitan niya ang isang opisyal ng Pike na nagngangalang Kefo at inalok ito ng 2 alipin, sina Han at Chewbacca, kapalit ng pahintulot na makapasok sa operasyon ng pagmimina. Samantala, nagpanggap naman si Beckett bilang isa ng mga gwardya ni Kira, habang si L-337 ay umaktong kanyang tagapaglingkod. Dinala si Han at Chewbacca sa loob ng minahan, habang inihatid naman si Kira sa control room. Pagpasok nila sa control room, mabilis na mapatomba ni Kira si Kefo. Kaagad naman itong sinundan ni Beckett sa pamamagitan ng pagbaril sa mga gwardya ng may kahangahangang katumpakan. Kasabay nito, lumaban si Han at Chewbacca laban sa mga puwersang panseguridad ng minahan. Pagkatapos, inangkin ni L-337 ang kontrol sa operating system ng pasilidad at sinimulang palayain ang lahat ng mga droid at mga manero na ginawang alipin. Matapos iyon, inutusan ni L-3 si Han at Chewbacca na magtungo sa imbakan ng Coxium. Ngunit habang papunta sila roon, pinili ni Chewbacca na tulungan ang kanyang mga kapwa Wookiee na napapaligiran na ng mga gwardya ng minahan. Dahil dito, napilitan si Han na kunin ang Coxium ng mag-isa. Kalaunan, nakapasok si Han sa imbakan at matagumpay na nakakuha ng 12 lalagyan ng Coxium. Habang inililipat ni Han ang Coxium, mabilis namang tumakbo si Kira, Beckett, at L-337 pabalik sa barko. Ngunit bago pa makalabas si Han, hinarangan siya ng ilang gwardya. Sa kabutihang palad, dumating si Chewbacca sa tamang oras at agad siyang tinulungan. Sa labas ng minahan, tuluyan nang nagkagulo ang buong lugar. Lumabas si Lando mula sa barko upang tulungan ang iba pang miyembro ng grupo. Dumating rin si Han at kaagad na pinaputukan ang mga gwardya. Samantala, tinulungan naman ni Chewbacca na ikarga ang mga lalagyan ng Coxium papasok sa Millennium Falcon. Sa sandaling iyon, nabaril si L-337 ng isa sa mga gwardya. Agad na tumakbo si Lando papunta sa kanya at dinala ang natitira sa kanyang katawan pabalik sa barko. Habang naghahanda silang umalis, inimbitahan ng isa sa mga Wookiee si Chewbacca na sumama sa kanila at tuluyan ng umalis sa lugar. Ngunit tumanggi si Chewbacca at pinili niyang manatili kasama si Han. Nang makasakay na ang lahat, si Han ang humawak sa kontrol ng barko at pinalipad ito patungo sa storm tunnel. Subalit bago pa sila makalabas sa ibabaw ng planeta, hinarangan sila ng isang Imperial Star Destroyer na dumating bilang tugon sa pag-aalsa sa loob ng mga minahan. Dahil dito, agad na inikat ni Han ang barko at nagpa siyang dumiretso sa loob ng Kessel Maelstrom. Kasabay nito, sinundan sila ng mga Imperial drone fighters papasok sa Maelstrom at nagsimulang paputukan ang kanilang barko. Dahil napakalawak at napakadelikado ng Maelstrom, hiniling ni Han kay Lando na alisin ang neural core ni L-3 at ilipat ito sa navigation system ng barko. Samantala, tinulungan naman ni Beckett si Han sa pamamagitan ng pagpapaputok sa mga Imperial drone na humahabol sa kanila. Habang hirap na kontrolin ang barko, inutusan ni Han si Chewbacca na suriin ang mga generator sa likurang bahagi nito. Agad namang sinimulan ni Chewbacca ang pag-aayos ng mga sistema ng barko. Doon nalaman ni Han na si Chewbacca ay nakapagpalipad na pala ng mga sasakyang pangkalawakan sa loob ng daan-daang taon. Sa puntong iyon, isa na lamang Imperial drone ang natitira, ngunit patuloy pa rin itong walang tigil na umaatake sa kanila. Dahil dito, pinaprenuhan ni Han ang barko upang kumaskas ang landing gear nito sa ibabaw ng isang malapit na asteroid. Ang malakas na banggaan ay lumikha ng nagliparang mga tipak ng bato na tumama sa Imperial drone, dahilan upang bumagsak ito at sumalpok sa isang napakalaking pormasayon ng bato. Pagkatapos noon, mas lalo pang ipinasok ni Han ang barko sa kailaliman ng Maelstrom. Sa oras na iyon, matagumpay nang naipasok sa navigation system ang neural matrix ni L-3. Kasabay nito, iniulat ni Beckett na mabilis na tumataas ang temperatura ng Coxium. Kapag hindi nila ito agad napino,
magiging hindi matatag ang Coxium at sasabog ito anumang oras. Maya-maya, napansin nila ang isang napakalaking anino sa kalayuan. Ang aninong iyon ay pagmamayari ng isang dambuhalang nilalang nakahawig ng Kraken na kilala bilang Suma Verminoth. Agad na hinabol ng halimaw ang barko ni Lando. Kasabay nito, natuklasan ng grupo na napadpad sila sa Mo, isang rehiyong puno ng napakalalakas na gravitational anomalies na kumikilos na parang mga black hole. Mabilis na nagpakawalasihan ng isang escape pod upang ilihis ang atensyon ng nilalang. Sa sandaling iyon, natukoy ng navigation data ni L3 ang isang daanan palabas ng Maelstrom na matatagpuan 90 degrees sa kaliwa. Ngunit napakalakas ng puwersa ng paghila ng Mo kaya halos hindi na makausad ang kanilang barko. Dahil dito, nakaisip ng plano si Kira. Sinabi niya kay Beckett na kumuha ng kaunting Coxium at direktang ilagay ito sa fuel intake system ng barko upang makalikha ng napakalakas na dagdag na tulak. Agad namang kumilos si Beckett upang kunin ang Coxium. Pagkatapos nito, inilagay ni Beckett ang mapanganib at madaling sumabog na Coxium sa engine system ng barko. Agad na nakaranas ang barko ng napakalakas na pagbagso ng enerhiya bago biglang namatay ang mga makina nito. Pagkaraan ng ilang sandali, muling gumana ang mga makina. Biglang bumulusok ang barko sa napakabilis na bilis, tuluyang nakawala sa napakalakas na paghila ng Mo at matagumpay na nakaalis sa Maelstrom. Hindi nagtagal, narating din nila ang Save Arin. Agad nilang ibinigay ang hilaw na Coxium sa mga taga Save Arin upang ito ay mapino at maging Coxium hyperfuel. Habang hinihintay nilang matapos ang proseso ng pagpino, nagpasya ang grupo na magpahinga at uminom ng tsaa sa isang kalapit na pamayanan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang mga Cloud Riders. Samantala, pinili ni Lando na umalis at bumalik sa sarili nitong mga gawain sa halip na mas lalo pang masangkot sa sitwasyon. Pagkatapos nito, binalaan sila ni Beckett na darating na sa lalong madaling panahon ang Crimson Dawn upang kunin ang Coxium at patayin ang lahat ng sangkot sa operasyon. Sa pagkakataong iyon, humakbang si Enfys at inalis ang kanyang helmet, na nagbunyag na isa pala siyang batang babae. Ipinaliwanag ni Enfys na dati nang kumikilos ang Crimson Dawn bilang isang organisasyon ng mga mersenaryo na naglalakbay mula sa isang planeta patungo sa iba at inaagaw ang mga likas na yaman ng mga ito. Dahil dito, maraming katutubong mamamayan ang nag-alsa laban sa kanila. Sa kasamaang palad, brutal ang naging tugon ng Crimson Dawn. Pinutulan nila ng mga dila ang mga lumaban sa kanila, kabilang ang marami sa mga taga-Save Arin. Ibinunyag ni Enfys na ang tunay na dahilan kung bakit sinubukan ng Cloud Riders na nakawin ang Coxium mula kay Beckett ay upang pandohan ang isang paghihimagsik laban sa Crimson Dawn. Pagkatapos nito, sinubukan ni Han na kumbansihin si Beckett na huwag ibigay ang Coxium kay Dryden. Ngunit iginiit ni Beckett na wala siyang ibang pagpipilian. Kapag mabigaw siyang may hatid ang kargamento, hahabulin siya ni Dryden at papatayin. Dahil hindi niya alam kung ano ang tamang gawin, nagpasya si Beckett na umalis muna. Sinabi niya na saka na lamang nila aayusin ang usapin tungkol sa Coxium kapag dumating na si Dryden sa Save Arin. Bago siya umalis, sinabi ni Beckett kay Han na kung makaliligtas siya sa kanyang pakikipagharap kay Dryden, magkita sila sa Tatooine. Ayon kay Beckett, may isang makapangyarihang gangster doon na naghahanap ng mga bagong miyembro. Makalipas ang ilang panahon, dumating rin sa Save Arin si Dryden. Agad na dinala ni Han, Chewbacca, at Kira ang pininong Coxium hyperfuel sa kanyang harapan. Pagkatapos, sinabi ni Han kay Dryden na hindi na nakaligtas si Beckett sa pag-aalsa sa Kessel. Sinuri ni Dryden ang Coxium bago niya kalmadong ibinunyag na alam na niya ang tunay na plano ni Han. Ayon sa kanya, peke ang Coxium na dinala nila, at ang tunay na kargamento ay ibinigay na sa Cloud Riders. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Beckett at pinaalalahanan si Han ng isang mahalagang aral. Huwag kang magtiwala kan inuman. Samantala, natunton na ng mga tauhan ni Dryden ang kinaroroonan ng Cloud Riders, napaligiran ang mga ito, at nakuha ang kanilang mga lalagyan ng Coxium. Ngunit bahagi lamang pala iyon ng plano ni Han. Ganap na walang laman ang mga lalagyang dala ng Cloud Riders. Sa katunayan, ang tunay na Coxium ay nasa kamay ni Dryden mula pa sa simula. Pagkatapos ay isa pang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Nang alisin ng mga nahuling Cloud Riders ang kanilang mga maskara, lumabas na mga ordinaryong naninirahan lamang sila sa lugar. Samantala, ang tunay na mga Cloud Riders ay nakapwesto na pala sa likuran ng mga tauhan ni Dryden at agad silang nagsagawa ng biglaang pag-atake laban sa mga ito. Agad na napagtanto ni Beckett na ang Coxium na nasa harapan niya ang tunay na kargamento.
Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kaagad niyang pinaputukan ang mga gwardya at tumakas kasama si Chewbacca habang dala ang Coxium. Matapos makatakas si Beckett, lumaban naman si Han laban kay Dryden. Gamit ang kanyang energy blade, nagawa ni Dryden na mapalipad ang blaster mula sa kamay ni Han. Pagkatapos, kumuha si Kira ng isang espada at pinalibutan si Han. Ngunit naniniwala si Han na ang Kira na kanyang nakilala noon ay hindi kailanman papatay sa kanya. Sa sumunod na sandali, biglang tumalikod si Kira at inatake si Dryden. Sa gitna ng kanilang labanan, nagkabanggaan at nagkakandado ang kanilang mga sandata. Sinamantala ni Kira ang pagkakataon, inagaw ang kontrol sa energy blade ni Dryden, at isinaksak ito diretso sa puso nito. Matapos mapatay si Dryden, sinabi ni Kira kay Han na habulan sina Beckett at Chewbacca. Nang makaalis na si Han, ginamit ni Kira ang singsing ni Dryden upang i-lock ang silid at buksan ang isang holographic communication channel na konektado sa pinuno ng Crimson Dawn. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa tunay na lider ng organisasyon. Sa kanyang pagkagulat, ang nasa kabilang linya ay si Maul, ang dating alagad ni Darth Sidious na kahit papaano ay buhay pa rin. Matapos siyang mahati sa dalawa ni Obi-Wan Kenobi maraming taon na ang nakalipas, nakaligtas si Maul at pinalitan ng mekanikal na mga binti ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ipinaalam ni Kira kay Maul na nabigo ang misyon dahil tinangay ni Beckett ang Coxium at napatay si Dryden. Dahil dito, inutusan ni Maul si Kira na makipagkita sa kanya sa planetang Dathomir gamit ang yate ni Dryden. Samantala, nagawa ni Han na maabutan si Beckett. Ngunit bago pa makagawa ng anumang hakbang si Beckett, agad siyang binaril ni Han diretso sa puso. Habang siya ay naghihingalo, inamin ni Beckett na sa wakas ay natutunan na ni Han ang aral na matagal na niyang pilit itinuturo sa kanya. Pagkatapos noon, muling nagkita si Han at si Chewbacca. Ibinigay ni Han at Chewbacca ang Coxium kay Enfys Nest, na nagplano nitong gamitin upang suportahan ang lumalakas na rebelyon laban sa Empire. Inalok din ni Enfys si Han na sumali sa kanilang adhikain, ngunit magalang itong tumanggi. Bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang nagawa, binigyan ni Enfys si Han at Chewbacca ng isang vial ng Coxium na sapat ang halaga upang makabili ng sarili nilang barko. Kinabukasan, nagtungo si Han at Chewbacca upang hanapin si Lando. Pagkatapos nilang magkita, hiniling ni Lando ang kanyang 20% na parte mula kay Han. Gayunpaman, itinuro ni Han na halos hindi sila nakaligtas sa misyon at ang tanging nakuha lamang nila ay isang vial ng Coxium. Pagkatapos noon, hinamon ni Han si Lando sa isang larong baraha at ginamit ang Coxium bilang pastahan. Sa larong sabak, muntik nang manalo si Lando sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga karaniwang pandaraya. Ngunit bago pa magsimula ang laban, palihim nang nakuha ni Han ang barahang itinatago ni Lando para sa pandaraya. Bilang resulta, nang ibunyag ang huling kamay, si Han ang nagwagi. Matapos manalo sa laro, naging may-ari sina Han at Chewbacca ng barko ni Lando, ang Millennium Falcon. Pagkatapos, nagplano ang dalawang magkaibigan na bumiyahe patungo sa planetang Tatooine. Minsan nang sinabi ni Beckett kay Han na may isang makapangyarihang gangster doon na naghahanap ng mga bagong i-recruit, at balak ni Han at Chewbacca na sumali. At sa puntong iyon, nagwawakas ang pelikula. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Wandong Shorts, Eamon Dumalagan, TXT, Chennai, Natural Arellano, Pangging Vlog, Asa Mazulweta from Poblacion Margo sa Tubig Zamboanga del Sur, Andrew Lagasan from Noveleta Cavite, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Emmanuel Abgaban from Caloocan Ureta Street Block 24-25, Wilfredo Bea from Bulacan, at Yancy Zeus Bebe from Mindanao South Cotabato. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.